napapansin mo ba sa Nedo, parang ano siya ngayon, no? Medyo iba yung kanyang ano, no? Although the past few months gano'n na, no? Parang nag-iba yung kanyang demeanor in public, no? Yung parang Kaya siya eh. sinosoften eh. Sinosoften niya, no? Dati, ano siya eh, yung beast mode, di ba? Yung pinagmumura yung presidente, tapos sinabi, kumontak na siya ng papatay, no? Ngayon, biglang no? Nagpapaka-prim and proper. Pero hindi bagay eh. Actually, may kausap ako kanina eh. Tinatanong ako, sinong PR handler niya ngayon? Kasi parang, obviously, iniiba yung kanyang persona in public, no? Actually, halata naman, no? Kung talagang susundan natin. Ang tanong, siguro effective sa kanyang, sa kanyang audience. Pero sa mga taong mas nakaalam, alam naman natin na this is basically a put on. Siguro na-realize niya yung kanyang beast mode, effective yan sa base niya. Yung kanya na. Pero ang habol niya, to maintain yung kanyang lead, ay makakuha dong hindi pa sa kanya. Kaya sinusubukan niyang isoften. Pwede rin na medyo kinakabahan siya. Dahil nga dito sa impeachment, ay baka lumabas yung kanyang mga bank accounts. Baka. No? So, pwede yan. Pwedeng kinakabahan siya. Pwede nag-a-adjust yung kanyang PR strategy. Sino ba kanyang PR? Hindi naman yung kaibigan mo, no? Kaibigan mo? Yung kaibigan mo, hindi naman siguro yun, no? Hindi ko alam. Kaya yun, pwedeng ninenervyos din siya, kaya nagbabago siya ng kwan. Ito, may sasagutin lang tayo rito, no? Ito, kilala ko to eh. Si Gary Yotoko Potato. Yung mga sangkot sa flood control at iba pang corruption, hindi nyo ba papanagutin? Si Romualdez, hindi nyo pa ba papanagutin? Si BBM, hindi nyo ba ipapa-impeach? Pre. Inuulit ko. Hindi, ako muna, Sen. Ako muna. Hold your horses. Pre, mukhang late ka nag-tune in. Mukhang misplace yung banat mo. Google mo lang kung ilang beses na ako nagsalita tungkol sa flood control scandal. Nakailang episodes na ako. Google lang talaga. Ang problema pag nakukuha mo yung propaganda ng mga DDS and then you're trying to impute motive doon sa mga sinasabi ng mga taong katulad ko, talagang maliligaw ka talaga. Kasi napakasimple, no? Google mo lang. Nakailang komentaryo ako at hindi ko sinabing hindi dapat panagutin itong mga magnanakaw na ito. Nakailang hirit na ako na sinasabi ko dati pa, si Martin Romualdez napakalaking baggage ito sa Pangulo. Ako mismo convinced ako hindi pwedeng walang alam itong presidente dito sa flood control scandal. Na tipong nagising siya isang umaga, ay, ang lala na pala ng flood control scandal. Banggitin ko nga dito sa aking zona. Tulad na sinabi ko before, it's either he was stupid or he was complicit or both. Okay na ba? Ramdam mo naman siguro garing gigil ko, no? Medyo misplaced yan. Tapos yung impeachment, kanina pa binabanggit ni Senator Manzanas na yung kanilang partido sumuporta sa impeachment ng presidente. Ayan. So huwag masyado nakikinig lang sa propaganda ng DDS. Sen, go ahead. Tama. At inuulit ko, yung binuo naming anti-corruption movement. Kung imo-monitor nila yung mga mensahe, yung mga rally, malinaw naman. Hindi na kailangan ipaliwanag. No? Hindi na kailangan i-shampoo. No? Ang linaw-linaw. Kaya hindi ko na masyadong, hindi naman ako magpapaliwanag. Hindi, pero maganda kasi na ayos-ayusin nila yung kanilang isasampa. Ang hirap kasi, nung lumabas yung kay Gutesa, biglang nawala. Hindi lang yung ghost notary, kundi mismo si Gutesa. Anong may iwan na kaso? Diba? Tapos itong 18 Marines, medyo kulang. No? Kulang. No? Hindi ko sinasabing mali lahat ng sinabi nila, pero parang may kulang at saka may mga contradiction. Kaya ayusin lang. No? Bakit ba naman hindi namin pwede suportahan yan? Kung malinaw naman yung smoking gun, definitely susuportahan namin. Pero magayos. Diba? Magayos. Or kaya ay magpalit ng abogado. Parang yung kailangan ayusin yung abogado. Hindi, sa akin ito. Nabanggit mo, Sen. Sen, nabanggit mo itong sa 18 Marines. Ito yung problema rito. Ang gusto kasi ng mga nag-handle nitong kwento na ito, o yung naghabi ng kwento na ito,
Gusto nila maniwala ka agad eh. Hook, line, and sinker sa lahat ng kanilang sinasabi. At pag hindi mo pinaniwalaan, 101%, bata ka ni Martin Romualdez, bata ka ni Zaldico, at bata ka ni Bongbong Marcos. Napakagago naman ng ganong argumento, no? Ng ganong proposition. Eh kung inayos-ayos nyo kaya yung script nyo, kung ginawa nyo kaya solid yung evidence, kung hindi nyo kaya, kung credible kaya, yung mga nagsasalita on behalf of the 18 Marines, hindi yung may bahid ng destabilization dati pa, baka maniwala pa eh, kahit katiting. Ayun, sisisihin niyo yung mga tao pag sinasabi, hindi kayo naniniwala sinabi ng 18 Marines eh. Yung palang logistics, di ba? Maganda siguro ulit-ulitin yung paliwanag nitong sa Senator Ping Lacson eh. Kung pag-uusapan natin, more than 800 billion yung dineliver In 3 physically. years daw. Paano ba gagawin daw. yun? Yun pa lang, di ba? Kasi sa akin naman, kung meron tayong respeto bilang mga nagmamatsyag at nag-o-observe, napakalaking insulto naman po sa ating intelligence. Miski hindi na nga ganun kataas eh. Pag pinaniwalaan natin hook, line, and sinker, yung 800 billion na yon. Kaya piece of advice, ayus-ayusin yung script at sana inayos yun ng matindi bago kayo lumabas. 'Di ba? Tapos tingnan nyo, meron kayong mga mic defensor, meron kang abogado na kino-quote base sa kwento ng mga 18 Marines. Ano yun? How can you hold them to that? Kung sinasabi nila, yung kwento sa amin eh. Nag-iiba eh, nanganganak. Oh, sirang-sira na agad doon pa lang kay Leila de Lima eh. Hindi pa siya congresswoman eh. Tumanggap na ng maleta. Anong katarantaduhan yun? 'Di ba? Hindi natin sinasabi na lahat ng sinasabi ng 18 Marines mali eh. Pwedeng meron totoo eh. Tingin ko meron totoo. Pero kaso, nasira yung kanilang nartibo dahil doon sa sangkatutak na sinahog nila. 'Di ba? Yun ang problema eh. Katulad nung ginawa ni Ombudsman Boying Remulla. Dineputize yung NBI para kausapin sila. 'Di ba? Dahil sabi ni Boying Remulla, ang hirap naman. 18 Marines, isa lang ang affidavit. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, magkasama sila. 'Di ba? So, ang kanya, pakiayos. Baka pwedeng bawat isa may affidavit o dalawa may isang affidavit. Wag naman yung 18, isang affidavit. So, pinapunta sila sa NBI para i-check yung kanilang storya para maayos yung kanilang isinampa sa ombudsman. Aba, pagdating doon, anong sabi ni Topacio? 'Di ba? We invoke our right against self-incrimination. Ha? Hindi naman sila kinakasuhan. Wala namang kaso sa kanila. Ba't ka mag-invoke na right against self-incrimination? Unless may tinatago sila yung ka. nagkaso eh. Weird eh, no? Kaya, gano'n lang. No? Yung ayusin lang. No? Ito, may isa pa ako gusto idagdag na. Alam ko may pinost ka na rito sa Edo tungkol sa kain-suka narrative ng mga DDS. Oh. Doon ako natatawa eh. Alam niyo kung sino yung numero 1 kain-suka? Si Sara Duterte. Ito, lumulutang uli yung clips niya during the campaign ng 2022, no? Yung unit team, di ba? I love you, BBM. Di ba? Takot-takot yung kanyang pagkampanya dito kay BBM. So, sino ba kumain dito sa unit team? At sino yung sumuka? Ba't nyo kami dadamay dyan? Kami nga yung kalaban. Ako sigurado ako, wala akong kinain, kaya wala akong isusuka. Pero consistent ako, meron akong kritisismo. Dahil meron tayong kahit pa paano may tawag dun eh. Critical thinking. Yun ang tawag dun. Kahit pa paano meron. Tsaka, linawin natin yung sinasabi ng Catholic Church saka ni Cardinal Ambo. Ituloy ang galit laban sa korupsyon. Pero don't throw the baby with the bathwater. Huwag naman nating suportahan yung junta, yung RevGov. Huwag nating suportahan yung extra-constitutional na baka i-install lang si Sara. Diba? Gawin natin yan within the constitutional framework na sana tumulong sila na magsampa ng kaso. Kaya inuulit ko, walang kinalaman yung impeachment ni Sara dito sa posibleng mga kaso laban sa gobyerno. Diba? Pwede mo bang isulat yan in bold letters? Yung ano? Yan, para maunawaan lang. Baka yung ano? nahihirapang unawain eh. Pakiulit. Isulat mo na lang. No? Yan nga. Pakiulit. Pakadikta. Oo. Sabi ko, no, na walang kinalaman
itong pagsampa ng impeachment dito sa posibleng pagsampa ng mga kaso sa gobyerno. Diba? Walang kinalaman yun. No? Pwedeng At pakiulit. para ipaliwanag uli yan, ay ipapasulat natin dun sa host in bold letters yung kanina pa namin sinasabi. Dahil baka may mag-comment na naman dyan, no, na uulitin uli yung paliwanag, no? Kaya nakakapagod na, no? Lalo na inaantok na ako, no? Okay. Hindi ko. Gusto ko man pumatol pero may tanong, pwede bang kasuhan nyo rin si Romualdez at file nyo rin ng impeachment si BBM? Di ba na-file na ng impeachment si BBM? Di ba hindi nga umusad sa... Natalo nga eh. Pero even then, yung kahit bumoto kami doon sa impeachment ni BBM, alam namin na hindi ganun kalakas. Dahil command responsibility eh. Yung ginamit. Dahil culpability eh. Kailangan meron konkreto. Pero in spite of that, pumoto kami. No? Ito may gusto akong puntahan. Doon sa mga, paano mauulitin to? No? Sige na nga, tsagain natin. Sige, baka sakaling tumatak. No? Noon ko pa sinasabi, no? Mga previous discussion natin, talaga ang hirap paniwalaan na itong si Saldico, nakalusot dito sa limpak-limpak na kanyang nakulimbat. Di umano. Bilang chair ng House Committee. Mo, wala nakuha. Oo. Na walang alam si Martin Romualdez bilang speaker. Di ba? Kasi doon sa mga familiar dyan sa working sa House of Representatives, pati naman si Boying Remulla, the ombudsman now, sinabi niya yan eh. Matagal lang Matagal naging kongresista yan. Yung nauupo sa House Committee on Appropriations, tao ng speaker yon. Di ba? So, ganun ba ka-detach from reality yung speaker na hindi niya alam yung ginagawa ni Zaldico? Diba? By extension, okay, ako yung presidente, pinsan ko yung speaker eh. Tao ng speaker yung House Committee on Appropriations chair. Hindi ko ba alam na kinakanana pala yung budget? Kung saan-saan nire-realign at nagising lang ako. Again, isang umaga. Grabe naman yung ginawa niyo sa budget. Ba't naman ganun? Yun lang. Mahirap ang paniwalaan yun. Mahirap, di ba? Kaya ako inihintay ko na makakasuhan itong si Martin Romualdez. Alis, sobrang galing niya. Pero kung meron silang solidong ebidensya, bakit hindi? Di kasuhan. Di ba? Kami kasi wala pa kaming hawak na smoking gun. Gusto sana namin meron. Pero tulungan nila kami, bigyan nila kami, kami na magsasampa ng kaso. Yeah. Diba? Pero wag naman yung 805 billion. Ibig sabihin, lahat ng proyekto, ghost project. Hindi, sabi ni Gary kasi, kasuhan niyo si Romualdez. Ako ba magkakaso o si Edo Manzanas? Hindi, okay lang kami magkaso, pero bigyan nyo kami na yung ng prima facie evidence. Wag lang circumstantial. Diba? Dahil kahit alam natin, sabi nga ni Ian, ito yung logic. Hindi naman pwede yung logic lang. dahil kung logic lang, kung logical lang ang hinahanap, dapat presidente na si Ian. Dahil hindi logical yung sitwasyon, di ba? Hindi yun ang ine-expect ko. Akala ko kung logic lang ang basihan, marami nang nakakulong ngayon. Mas gusto ko high level eh. High level, no? Dami nakakulong. Actually, in-invite ko si Ombudsman Boying uli, no? Kasi gusto kong kumustahin. Parang nanahimik na eh. Itong issue ng flood control, lalo yung mga malalaking isda. At ang hirap tanggapin, no? Ang sakit sa banks. Bakit kaya? Bakit kaya? Parang napag-usapan na natin ng kauntian dati. No? Wonder upon wonders. Bakit kaya? No? Pati sa Senado, parang tahimik na. Yeah. Safe na ba sila? May nag-text na naman sa akin kanina. Mukhang meron na naman daw chismis ng Senate coup. Di ba? Ha? Parang hindi na siya nakakagulat eh. Pero yun. Kasi sobrang solid talaga eh. Ng majority dyan eh. No?
Meron kang prima facie evidence. Meron kang notice of disallowance galing sa COA. Di ba? Meron kang notice of disallowance sa DepEd, sa Office of the Vice President. Meron kang 120 million na napunta kay Piatos in 11 days. Di ba? 600 million sa DepEd. No? Meron kang public na lumabas sa buong mundo na tinetreaten patayin ng Vice President. Yung presidente. Although sabi niya, hindi daw nangyari yun. No? Hindi daw nangyari. So, ayun, may konkreto eh. Diba? Pero kung may mahanap kayo at may mahanap kami, ayan, magsampa tayo ng kaso. Gusto mo, joint pa tayo eh.